Magandang umaga sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon is ang kahulugan at kahalagahan ng economics. Tapos na nating tinalakay ang kahulugan ng economics nung nakaraang aralin at ngayon ay tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng economics. So, ang pag-aaral ng economics ay hindi madali dahil sa pag-aaral nito, sinasagawa ang scientificong pamamaraan or scientific process para matukoy ang suliraning nakaaapekto sa ating ekonomiya tulad ng polusyon, trapiko, presyo ng mga bilihin, korupsyon, lalong-lalo ng korupsyon, climate change at marami pang iba. So sa pag-aaral nito, ginagamitan ng scientificong proseso or scientificong pamamaraan. Ito ang 5 hakbangin sa pagsasagawa ng scientificong pamamaraan. Una is ang pagtukoy sa suliranin. So sa pagtukoy sa suliranin, ito ang magiging gabay at direksyon ng mga mananaliksik ng economics. Ang kasunod ng pagtukoy sa suliranin ay ang pagbibigay ng hypothesis. So, ano ang pagbibigay ng hypothesis? Ang maaaring kasagutan o paliwanag sa natukoy na suliranin. Maaaring kasagutan or solusyon sa suliranin. Ang susunod ng pagbibigay ng hypothesis is ang pangangalap ng mga datos at impormasyon. Saan tayo nangangalap ng datos at impormasyon? Ito, makakakuha ng datos o impormasyon sa mga ahensya, internet, at sa pakikipagpanayam or interview sa isang kawani ng merong kaugnayan sa suliraning gusto mong malutas. Yan. Makakuha ng datos, pagkatapos makakuha ng datos, ito ay pupunta na tayo sa ika-4 na hakbang. Ito ay ang pagsusuri ng datos at impormasyon. Ano ang gagawin sa pagsusuri ng datos at impormasyon? Susuriin ito sa paggamit ng graph, chart, at statistics. So, ang mga datos na inyong nakalap ay ilalagay sa graph, chart, at statistics. Bakit? Upang maging mabisa at makatotohanan ang pagsagot sa suliraning gustong solusyonan. At ang panghuling gawain ay ang pagbibigay ng konklusyon at rekomendasyon. Ano ang nasa dito? So, tinutukoy ang angkop na kasagutan sa suliranin. Ito ang nagbibigay paraan upang maging mabisa ang paglutas ng suliraning tinutukoy sa unang hakbangin. So, dito na malalaman kung tama ba ang ibinigay na hypothesis sa suliraning tinutukoy. So, yan ang mga hakbangin or hakbang sa pagsasagawa ng siyentipikong pamamaraan. Ang pagsasagawa nito ay patuloy na gawain sapagkat napakaraming suliranin ang kinakaharap ng ating lipunan. So, ang economics ay merong prinsipyong pinanghahawakan. Ito ang kanyang prinsipyo. Merong 5 prinsipyo ang economics. Sabi dito na ang gawain at kaisipan ng tao ay nababatay sa iba't ibang prinsipyo na nagpapaliwanag sa kanyang pagpili. Now, merong 5 prinsipyo ang economics. Una is ang lahat ng bagay na ating nakamit ay mayroong halaga. Lahat ng bagay, maging ito man ay libre, mayroon itong halaga. May mga tao na gumagastos para sa isang bagay na nakakamit ng ibang tao ng libre. So, kung libre ang bagay na imuhang nakuha sa ubang tao na anay presyo. Halimbawa, gitagaan ka sa imuhang angkol og cellphone. Libre na para sa imuha, pero sa ubang tao kung gusto sila og cellphone, mamalit gid na sila. Merong halaga. Naintindihan? Kung walang halaga para sa iyo sa ibang tao,
merong halaga. Ang pangalawa is ang pagpili ng tao ng isang bagay ay naaayon o nakabatay sa halaga ng produkto at serbisyo. So, sabi dito na pumipili ang isang tao kung ito ay importante para sa kanya at nakakatulong sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Pumipili ang isang tao ng bagay. Yan. At ang pangatlo is ang ginagawang pagpili ng tao sa ngayon ay nakaaapekto sa kanyang kinabukasan. So, maging maingat sa pagpili ng mga desisyon or pagdedesisyon ng buhay mo ninyo ngayon dahil nakakaapekto ito sa kinabukasan. Kung anong ginagawa ninyo ngayon, ito rin ang magiging resulta pagdating ng bukas. So, ang pang-apat is ang pagkakamit ng benepisyo or insentibo ay nakai-impluwensya sa pagpili ng tao. Kung meron daw libre na pagpipilian ay maaaring maiba ang desisyong gustong piliin ng isang tao. Halimbawa, lilibrehin ka ng ayaw mong kumain ng hotdog, pero sabi ng kaibigan mo, libre kita, maaaring maiba ang iyong desisyon. Basta merong insentibo sa pagpili. Dahil ito'y nakaka-impluwensya sa pagpili ng tao. At ang panglima is ang may magandang rason ang bawat tao sa ginagawang pagpili. So, dili ta manghilabot kung mauna ang iyang gipili. Sabi pa nga, na ang bait nga ng Panginoon, binigyan tayo ng kanya-kanyang buhay, tapos pakikialaman mo yung akin, tibay mo naman. Kaya wag tayong makialam sa pinili ng isang tao dahil meron siyang magandang rason sa kanyang pagpili. So, yan ang prinsipyo ng economics. Kaya't mahalagang pag-aralan ang economics. Sa pag-aaral ng economics din is merong mga kaisipang nalilinang nito. Una is ang pampolitika. So, merong mga suliranin sa pampolitika. Ito ay ang pagpapaalala sa mga tao ng malinis na eleksyon. Pangalawa is pagsasaayos ng sistema ng eleksyon. Pangatlo is pagpapatupad ng bagong batas sa buwis. Lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Panghuli is pagpapalit ng sistema ng pamahalaan. Pangalawang kaisipang nalilinang, isang pangmoralidad. Pagpapatupad ng death penalty, mga isyu, pagtatalo ukol sa family planning, at pangangalaga sa karapatang pantao. At ang panghuling kaisipang nalilinang is ang pangkabuhayan. Pagbabantay sa mga gawain ukol sa kalikasan, pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at kakulangan sa supply ng bigas. Yan ang mga issue sa ating lipunan na maaari mong masagot o mabibigyan ng solusyon kung ikaw ay nag-aaral ng economics. Dahil ikaw ay magiging isang mapanuri sa gitna ng iba't ibang pangyayari. Ang paglinang sa mga nasabing kaisipan ay nakatutulong sa paghubog sa wastong asal, gawi at kilos ng mga tao sa lipunan. Ang economics ay hindi lamang sumasalamin sa pagkilos ng tao sa lipunan, kundi sinusuri din ito ang mga bunga ng mga kilos na iyon sapagkat bawat isa ay apektado ng anumang suliranin. Bawat tao, mahirap o mayaman, ay may kanya-kanyang reaksyon, opinyon at saloobin ukol sa isang suliranin sapagkat bawat isa ay apektado ng anumang suliranin sa ekonomiya. Now, paano naman nakakatulong ang pag-aaral ng economics sa mga mag-aaral? Ito. Isa sa mahalagang katangian na matutuhan ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng economics ay ang paggawa ng matalinong pagdedesisyon. Dahil hindi sa lahat ng oras ay makaaasa pa sa kanilang magulang ukol sa pagdesisyon sa isang
bagay. Okay. Merong 7 desisyon na pagdedesisyonan ng mga mag-aaral sa kanilang buhay na ibinigay ng libro. Ito sila. Wait. Ito ang 7 desisyon. Yan. Una, isang pagpili ng kurso sa kolehiyo. Pangalawa is pagbabudget ng allowance, pagsapi sa mga organisasyon, pagsama sa pamamasyal ng mga kaibigan, pagbili ng mga damit at pagkain, pagpili ng magiging kaibigan, at ang panghuli is pagpili ng papasuking trabaho. Yan ang pagdedesisyonan ng mga mag-aaral sa kanilang buhay. Bawat maling desisyon, bawat tamang desisyon ay nakaaapekto sa kanilang kinabukasan. Sabi nga sa prinsipyo ng economics. So, pagpili ng kurso sa kolehiyo, maaaring mamili ka sa iba't ibang kurso na iyong pwedeng pag-aralan. Pagbabudget ng allowance, napakahirap niyan. Pagsapi sa mga organisasyon, gusto mo bang sumapi? Gusto ba niyo mo appeal or dili? Anak nga mga desisyon, unsa nga organisasyon ang imong apilan, makatabang ba ni sa imo or dili, unsay benepisyo nimo makuha ani. Pagsama sa pamamasyal ng mga kaibigan kani, pagsama sa magsige ba taglaag-laag, di na lang bayat ang mga eskwela, maglaag-laag ba ta, mukuyog bahaka ta, nabatay makuha nga benepisyo aning magkuyog-kuyog ta sa tong ka amigo. Then ikalima, isang pagbili ng mga damit at pagkain. Ito, ano ang gusto mong kainin, ano ang gusto mong suotin. Napakaraming pagdidesisyon ng mga mag-aaral, kaya napaka-importante ang pag-aaral ng economics. Pagpili ng maging kaibigan, sabi pa nga na birds with the same feather flock together. Gina sila, pagpili ng kaibigan, dapat pipiliin mo kung sino ang iyong magiging kaibigan. Importante na. So, at panghuli, isang pagpili ng papasuking trabaho. Kani, unsa nga trabaho ang imuhang sudlan nga mao'y makapalipay sa imuha. So, ito ang 7 lamang na binigay na mga bagay na pagdedesisyonan daw ng mga mag-aaral sa kanilang buhay. Maaaring tulungan ka ng iyong magulang sa pagdedesisyon dito, at maaari mo namang sarili mo ang magdedesisyon. So, ngayon is dito tayo. Ito, pagpili at pagdedesisyon. So, ang pagpili at pagdedesisyon ay magkaugnay. Sa sandaling ang isang tao ay nakapili ng isang bagay na bibilhin o gagawin, iyon ay tanda na siya ay gumagawa ng desisyon. So, kung ikaw ay mamili, gumagawa ka ng desisyon. Kung dili ikaw ang namili, anang imuhang gibuhat o gipalit, wa ka naghimog desisyon. So, kinahanglan, ikaw mismo ang mamili para, sabi ito, iyon ay tanda na siya ay gumagawa ng desisyon. Diba? So, ang pagpili ay merong 3 uri. Ito ay individual choice, social choice, at economic choice. 3. Ano ang individual choice? Ito ang individual choice. Ang individual choice daw ay ang pagpapasiya ng isang individual upang matugunan ang kanyang pangangailangan at kagustuhan dahil sa limitadong pinagkukunang yaman. Ito ay tinatawag na individual choice. Pagpapasya ng isang individual. Isang individual lamang. Now, ang pangalawa is ang social choice. So, ay pinagsama-samang pagpapasya ng mga individual ng mga individual, pangkat, grupo na organisasyon, at pamahalaan.
ukol sa mga hakbangin upang matugunan ang mga pangangailangan ng buong lipunan. So, ang social choice ay gawain ng pamahalaan upang makatulong sa lipunan, hindi para sa sarili, sa buong lipunan or sa buong pamayanan. Now, ito ang panghuling choice. Ang economic choice, ay may kinalaman sa desisyon ukol sa iba't ibang gamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Since ang individual choice ay gumagamit ng limitadong pinagkukunang yaman para matugunan ang kanyang sarili, at ang social choice ay gumagamit ng limitadong pinagkukunang yaman para matugunan ang buong lipunan. Ang dalawang ito ay sakop ng economic choice or economic decision. Dahil ang economic choice or economic decision, babalikan natin, is ukol or tungkol sa iba't ibang gamit ng limitadong pinagkukunang yaman. Now, ang individual choice at social choice ay gumagamit ng limitadong pinagkukunang yaman. So, ang dalawang ito ay belong sa economic choice or economic decision. Tara. Ang economic choice at economic decision ay halos magkatulad sapagkat ito ay sinasagawa ng tao at pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan sa buhay. Tao at pamahalaan at ekonomiya, at sa bawat pagpili at pagdedesisyon ng tao ay mayroon siyang isinaalang-alang tulad ng halaga at benepisyo. So, ngayon, ang pagpili at pagdedesisyon ay merong dalawang hakbangin. Ito ang trade-off at opportunity cost. So, ano ang trade-off? Dito tayo una sa trade-off. So, ang trade-off ay pagpapaliban ng pagbili ng isang bagay upang makamit ang ibang bagay. Ang benepisyo ay may kinalaman sa pakinabang na nakukuha mula sa ginawang pagpili at pagdedesisyon ng tao. So, ang trade-off, hindi lamang ito pagbili, pati din paggawa. So, ito siya. Halimbawa, na kay uyab, gusto mo suroy ang imong uyab, pero gusto nimo mag-study kay exam na ugma. Now, ang imong gipili is ang pag-study kay exam nimo ugma kesa manuroy mo sa imong uyab. So, ito ang trade-off. Ang trade-off ay pumili ka ng pag-study at kesa manglaag mo sa imuhang uyab. Yan ang trade-off. Giwala nimo ang paglaag-laag, mas giuna nimo ang pag-study. Ano ang benepisyo makakamit mo to? Sabi dito na ang benepisyo ay may kinalaman sa pakinabang na makukuha. So, anong pakinabang mo sa pag-study is makapasar ka sa exam nimo ugma. Yan ang tinatawag na trade-off. Gi-trade nimo or gikambyo nimo ang paglaag-laag sa imong uyab kaysa gikambyo nimo ang paglaag-laag sa imong uyab sa imong pag-study. So dili man ka pwede maglaag-laag nya mag-study pud ka. Diba? So gi-trade nimo, gikambyo nimo. Mas gipili nimo ang pag-study kaysa sa paglaag-laag. Now, ano naman ang opportunity cost? Okay, ang opportunity cost naman ay tumutukoy sa isinakripisyong halaga ng isang bagay upang bigyang daan ang higit na mas makabuluhang paggagamitan nito. Now, ang opportunity cost ay ganito. Wala man ka nikuyog sa imong uyab kay nag-study man ka, ang opportunity cost nito is ang lingaw or ang enjoyment nga makuha nimo kung nilaag ka. Yan ang opportunity cost or isinakripisyong halaga or kapalit na halaga. Ang enjoyment nito, dili ang paglaag-laag sa imong uyab, kundi ang
enjoyment nimo, na mas na-enjoy na ka, nanang ta kay memory, bahin ato unta imo ang uyab, pero isi imuha tong gisakripisyo para lang sa pag-study para makapasar ka sa exam ninyo ugma. So yan ang opportunity ko sa ang isinakripisyong halaga ng isang bagay. Unsa ka importante unta atong kung mauto ang imong gipili, unsa kay makamit nimo, unsa kay benepisyo para sa imuha atong kung mauto unta ang imuhang gipili. So yan ang trade-off at opportunity cost. Now, ito na po ang inyong performance task. So, ano ang inyong gagawin sa performance task? Ito. Yung gagawin ay gagawa kayo ng video at pipili kayo ng tatlong bagay na pagdedesisyonan ng mga mag-aaral na ibinigay ng libro. 3 lang. Sa 7 ito, pipili kayo ng 3 bagay dito. Or 3 pagdedesisyonan dito. Pipili ka. 3 lang. Human, inyuhang i-explain nganong kana inyuhang gipili. Only, butantag 2 minutes. Maximum of 2 minutes or maximum of 3 minutes. So, 1 minute per decision, re. For example, mili ka. Ang una na ako isang pagpili ng kurso sa kolehiyo. Kani. Mani akong unahon. Nganong kana ang imuhang importanteng pagdedesisyonan kanang pagpili ng kurso sa kolehiyo? Daghan ba kag kurso nga gusto kuhaon? Ana, ha? Tulo lang kabuok ang inyong tagaan og explanation nganong importante ng 3 ka desisyon para sa inyo ha. Makaunsa na sa inyo ha. Naaba na epekto kung mamali mog pili ana. Okay, yun lang sa ngayon. Ang inyong ginawang video or performance task ay ipasa ninyo na siya Domingo. Kung dili makapasa, i-message niyo, i-PM ninyo sa kuha ang video, i-send sa ako ang messenger ang video. Okay, goodbye and thank you.